Samantala, matapos po ang 2 dekadang negosasyon, pirmado na ng Pilipinas at Indonesia ang kasunduang nagtatakda ng hatian ng 2 bansa sa karagatan. Pero ayon po sa DFA, dapat pang i-ratify ng Senado ang kasunduan. Kung bakit, alamin sa report ng saksing si Claire Delfin. Ito ang Balud Island, ang pinakadulong isla sa timog ng Pilipinas sa Celebes Sea. Malapit na ito sa Indonesia, kaya karamihan sa mga nakatira, dugong Indonesia. Sagana ito sa yamang dagat, pero sakop ito ng parehong exclusive economic zone ng Pilipinas at Indonesia. Kaya ilang taon ding pinagtalunan ng 2 bansa kung anong bansa ang may karapatang pangisdaan ito. Matapos ang 20 taong negosasyon, nilagdaan na kanina sa Malacanang ni Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario at Indonesian Foreign Minister Martin Natalegawa ang makasaysayang kasunduang magtatakda ng borderline sa mga dagat na namamagitan sa 2 bansa. Saksi sa pirmahan sina Pangulong Aquino at Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono sa una niyang state visit sa Pilipinas. This is a milestone agreement that is founded on the principles of international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea. It serves as solid proof to our steadfast commitment to uphold the rule of law and pursue the peaceful and equitable settlement of maritime concerns. Sabi ni President Yudhoyono, patunay raw ang kasunduang ito na maaaring hindi idaan sa dahas ang paglutas sa alitan. Sa state dinner na hinanda ng palasyo para kay President Yudhoyono, muling ipinagmalaki ng 2 lider na mas lalalim pa raw ang ugnayan ng 2 bansa dahil sa kasunduan. Itinuturing itong treaty, sabi ng DFA, kaya dapat pa raw itong ratipikahan ng Senado para maipatupad. Bukod dito, nagkapirmahan din ang Pilipinas at Indonesia ng 2 Memorandum of Understanding tungkol sa ugnayang pang-edukasyon at counterterrorism. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi.